Isang madilim na gabi, kung saan ang langit ay may malalim na kulay na lila at nagkakalat ang maliliwanag na bituin, sa gitna ng katahimikan, may isang boses na biglang umalangaw-ngaw sa gabi, puno ng pag-aalala para sa kanyang pinuno. Nagtanong sila kung maayos ba ang kalagayan ng kanilang young leader. Naglalakad ng dahan-dahan si Sorayang sa unahan, at sumagot siya ng puno ng kumpiyansa na ayos lang siya at walang dapat ipag-alala. Lumingon si Dungpil sa tabi ni Sorayang at napuno siya ng pagtataka, hindi niya mapigil ang magtanong kung sino ang taong iyon na kasama ni Sorayang ngayon. Tumingin si Sorayang kay An Yang-wei nang may pag-iingat bago sumagot, tinutukoy ang taong pinag-uusapan nila ay isang spearman. Inilarawan ni Dungpil si An Yang-wei bilang isang hound na inihanda upang hulihin ang Secret Demon Queen. Biglang nagulat si An Yang-wei, habang nagtanong sa sarili kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon, at kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng iba. Tumingin si Sorayang nang may halong pagsisisi kay Dungpil, inamin niya sa kanya na ang mga nakaraang pangyayari ay naging biglaan at mabilis, kaya't hindi niya nagawang isama si Dungpil sa kanyang mga pagkilos noon. Ipinahayag din niya ang kanyang paghingi ng paumanhin, dahil alam niyang si Dungpil ay itinalaga bilang kanyang sariling bantay, ngunit madalas pa rin niyang itong iwanan at hindi isinasama sa mga mapanganib na misyon. Sa halip na magtanim ng sama ng loob, agad na umiling at tumugon si Dungpil ng may matinding katapatan. Mabilis niyang itinanggi na may dapat ipag-alala ang young leader, at malinaw na sinabi na anuman ang maging tingin at isip ng young leader sa kanya, mananatili siyang tapat at handang maglingkod hanggang sa huli. Tumahimik muna sandali si Sorayang, habang dahan daw ang ipinikit ang kanyang mga mata at bumantong hininga ng malalim bago magsalita. Sa simula ay umiling siya, na tila may mas malalim siyang gustong sabihin na hindi pa napag-uusapan ng maayos. Nagpatuloy siya ng may seryoso at kalmadong tono. Sinabi niyang bagamat kailangan nilang pag-usapan ng masinsinan at seryoso ang mga bagay na ito sa tamang panahon, nararamdaman niyang kailangan na niyang banggitin at ituro ang isang mahalagang bagay ngayon pa lamang. Ibinahagi ni Sorayang ang kanyang tunay niyang nararamdaman, hindi niya itinuturing si Dungpil na isang simpleng bantay lamang. Kasabay nito ay biglang kinuyam ng mahigpit ang kamao ni Dungpil, habang sa isipan ni Sandrine ay ang damdaming dulot ng sinabi ng young leader ay tila tumama ng malalim sa puso ni Dungpil, na itinuturing na labis na masakit ang ganoong pagtingin sa kanya. Habang nakakross ang mga braso ni Sorayang, nakatingin siya ng diretso kay Dungpil. Sa kalmado ngunit taos-pusong tono, ipinaliwanag niya ng buong linaw ang kanyang tunay na layunin. Hindi niya nakikita si Dungpil bilang isang karaniwang bantay na taga-bantay lamang sa gilid, kundi bilang isang mapagkakatiwalaang kasama sa tungkulin at higit sa lahat, isang tunay na kaibigan. Labis na natigilan si Dungpil sa narinig niyang pagpapahalaga mula kay Sorayang. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala sa katotohanan na hindi siya itinuturing na simpleng bantay lamang, kundi isang tunay na kaibigan. Sa kalmado at mainit na tono, sinabi ni Sorayang huwag nang mahiya si Dungpil tungkol sa bagay na iyon, dahil nabanggit na rin niya ito noon pa man. Sinabi niyang hindi kailangang mag-alala at magtaka pa Dungpil, dahil iyon ang tunay niyang pananaw sa kanilang samahan. Dahil sa labis na pagkabigla, nabulol ng bahagya si Dungpil habang sumasagot. Sinabi niyang masyado nang mabait at maunawain ang young leader sa kanya, at hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang pagtingin dito sa kanilang ugnayan. Ipinaliwanag pa niya ang dahilan kung bakit hindi niya itinuturing si Dungpil na kanyang simpleng bantay. Inamin niya na minsan ay inilalagay niya si Dungpil sa matinding panganib, at minsan pa ay sinabi niyang parang isang pyesa sa laro ng chess lamang ang tingin niya rito na magagamit niya sa kanyang mga plano. Ngunit sa oras na dumating ang tunay na pagsubok at pangangailangan, hindi niya kailanman nagawang tretuhin si Dungpil ng ganoon. Ipinakita niya na higit pa sa tungkulin at utos ang nag-uugnay sa kanila. Mayroong tunay na pagpapahalaga at pagmamalasakit na hindi kayang pantayan ng anumang utos at posisyon. Binigyang diin niya na magkaiba na ang sitwasyon ngayon kumpara sa mga nakaraang laban. Ibinahagi niya ang kanyang obserbasyon, tila napapaligiran ng Secret Demon Queen ng marami at napakahuhusay na mga tauhan, kaya't hindi na sapat ang dati nilang paraan ng pagkilos. Sinabi pa niya na sa pagkakataong ito, kailangan na niyang mauna at humarap sa panganib bago pa man makasunod ang iba. Ipinaliwanag din niya ang pagkakaiba ng kanilang kakayahan. Ang kanyang sariling demonic arts ay nakabatay sa lakas at dahas, samantalang ang mga itim ang sining at kapangyarihan ng kalaban ay walang epekto sa kanyang Vajrayāksha demonic arts. Dahil dito, siya ang pinakaangkop na mauna, dahil hindi siya madaling matatalo ng mga pangunahing sandata ng kaaway.
Ibinigay na niya ang kanyang malinaw na utos, hinihiling niya kay Dumpil na maging kanyang advance guard at unang tagapagtanggol, at gabayan siya patungo sa kinaroroonan ng Secret Demon Queen. Binigyang diin niya ng walang pag-aalinlangan ang tunay na kalikasan ng misyon, sa pagkakataong ito, kailangan niyang ailay at itaya ang kanyang sariling buhay. Hindi na siya nagtanong kung kaya ba o hindi kayang gawin ito ni Dumpil, sa halip, malinaw niyang sinabi na ang kailangan na lamang niyang gawin ay tuparin ang kanyang tungkulin. Mahigpit na kuyong ni Dumpil ang kanyang kamao sa tapat ng kanyang dibdib, sumagot siya ng may buong katapatan at sigla, kinikilala niya ang utos at handang-handa na itong sundin ang ibinigay na misyon ng young leader. Pagkatapos ng pag-uusap, mabilis nang umikot ang gulong ng karwahe, habang ang mga bato at lupa ay tumatalsak sa paligid dahil sa bilis ng pagtakbo. Sa harap ng karwahe ay nakasakay si Dumpil na may hawak na mga tali ng kabayo, habang sa tabi niya ay si On Yangwei. Hindi niya na napigilan ang kanyang pagtataka at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Nagtanong siya ng may halong pagkagulat kung mga halimaw ba silang lahat. Nang hindi agad maintindihan ni Dumpil ang ibig niyang sabihin, muling nagtanong at nilinaw ni On Yangwei. Tinatanong niya kung ang lahat ba ng kabilang sa kanilang sekta ay kasing pambihira at kasing nakakatakot ng kakayahan ni Dumpil. Sa kalmado ngunit may bahagyang hiya na tono, ibinahagi ni On Yangwei ang kanyang nakaraan, sinabi niyang bagamat medyo nakakahiya aminin, mula pa noong bata siya ay tinatawag na siyang genius martial artist at henyo sa sining ng pakikipaglaban, idinagdag pa niya na hindi naman siya naging tamad at pabaya sa kanyang pagsasanay at pagsisikap, kaya't narating niya ang ganitong antas ng lakas, matapos marinig ang paliwanag, tila napagtanto ni Dumpil na may katotohanan nga iyon, kaya't dahan-dahan niyang sinabi na sa tingin niya ay tama nga. Ibinahagi niya ang kanyang napagtanto, bagamat mas bata pa sa kanya ang young leader, tila naabot na ni Sorayang ang pinakamataas na antas ng pinnacle ng sining ng pakikipaglaban, isang bagay na inaabot ng maraming dekada para makamit ng karamihan. Tumingin siya ng saglit kay Dumpil at sinabing hindi lamang si Sorayang ang maituturing na parang halimaw sa lakas, ganoon din naman ang kalagayan ni Dumpil. Idinagdag pa niya na tila hindi pa man ito umaabot sa edad na 40, ngunit mayroon na itong napakalawak at matibay na pundasyon sa pakikipaglaban. Sa kanyang isipan, bumantong hininga na lamang siya ng malalim at inamin na tila mali ang naging takbo ng kanyang buhay. Iniisip niya na kung sana ay lumabas siya noon pa man sa malawak na mundo at naranasan ang iba't ibang pagsubok at karanasan, marahil ay mas malakas pa siya kaysa sa kung ano siya ngayon. Idinagdag pa niya na tila naging parang palaka sa balon lamang siya, isang taong nakakulong sa sariling maliit na mundo, hindi alam ang laki ng labas at ang dami pang dapat niyang matutunan at marating. Habang patuloy na bumibiyahe sa gitna ng madilim na gubat, napansin ni Dumpil ang pagbabago sa daanan, kaya't nagtanong siya ng may pag-aalinlangan kung saan sila dapat pumili at lumiko, ngunit bago pa man makasagot si On Yangwei, biglang napahinto siya at naglabas ng tunog ng gulat, tila may napansin siyang kakaiba at nakababahalang bagay na hindi niya inaasahan sa lugar na iyon. Agad na sumigaw si On Yangwei ng malakas, na nag-uutos na itigil agad ang pagtakbo ng karwahe. Nakita nila ang isang nakabaon na pana sa puno, napakalaki, napakakapal, at napakalakas ang pagkakabaon na tila dumaan ito ng may pambihirang puwersa, habang nakatitig sa kakaibang pana. Inamin nila na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganito kalaki at kakapal na pana. Ang pagkakagawa at ang lakas na nagpatama rito ay labis na hindi karaniwan, hindi ito gawa ng karaniwang tao, at tila mayroong napakalakas at mapanganib na kalaban na nagmamanman at naghihintay sa kanila sa gubat na iyon. Habang nakatitig si On Yangwei, inilahad niya ang kanyang natuklasan, ito ay ang pagmamay-ari ng Mountain Breaking Archer Guard, idinagdag pa niya na base sa lagay nito, tila nakabaon na ang pana sa puno sa loob ng humigit kumulang isang araw, agad na napatingin si Sorayang sa kanya, puno ng pagtataka at hindi pamilyar sa pangalang nabanggit, kaya't nagtanong siya kung sino nga ba ang taong iyon. Ipinapaliwanag ni On Yangwei ang mga detalye, sinabi niya na ang Mountain Breaking Archer Guard ay isa sa mga pinakamalalapit at mapagkakatiwalaang tauhan ng Secret Demon Queen, ipinabatid din niya ang laki at kalawakan ng puwersa ng kalaban, mayroong kabuuang 35 pambihirang dalubhasa sa pakikipaglaban na nakapaligid sa kanya, na nahahati sa 9 generals, 8 calamities, 7 deaths, 6 clouds, at 5 guards. Ipinagpatuloy niya na ang Mountain Breaking Archer Guard ay nabibilang sa 5 guards, ang pinakamataas na antas ng mga tagapagtanggol ng Secret Demon Queen,
Idinagdag pa niya ang isang nakababahalang katotohanan, karamihan sa mga napakalakas na tauhang ito ay personal na pinalaki at sinanay mismo ng mismong reyna ng mga demonyo. Ibinahagi ni Anyang Wei na kababahalang katotohanan, ang Mountain Breaking Archer Guard ay kinikilala bilang isa sa pinakamahuhusay na tagapamana sa buong mundo, walang katulad ang kanyang husay at tumpak na pagtama. Idinagdag pa niya na higit pa rito, mayroon siyang pambihirang kakayahan, gamit ang Formless True Chi, kaya niyang maglunsad ng pag-atake mula sa napakalayong distansya nang hindi na kailangan pa ng mismong pana. Habang sinusuri ni Sorayang ang mga palatandaan sa paligid, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Archer Guard at ang kanyang mga kasama ay dumaan mismo sa rutang ito, tila patungo sila sa Tayen, isang lugar na ngayon ay nagiging susunod nilang destinasyon at patutunguhan din. Dahan daw ang hinawakan ni Sorayang ang panang nakabaon sa puno, habang puno siya ng pagkamangha sa bigat ng sitwasyon. Sa kanyang isipan, ang Mountain Breaking Archer Guard ay tunay na hindi karaniwang kalaban. Sa huli ay malinaw na niyang napagtanto, ang taong ito ay isa sa mga direktang disciples at tagasunod ng mismong Secret Demon Queen. Sa unang pagkakataon ay napabulong siya ng pagkagulat, hindi makapaniwala sa kanyang nararanasan, kahit nagamit ang buong lakas ng kanyang katawan. Hindi niya maiahon ng madali at basta-basta ang napakalaking pana na nakabaon sa matibay na puno. Ang pana ay tila nakadikit at nakakandado ng buo sa kahoy, na parang may kakaibang puwersa na nagpipigil dito at hindi ito nagpapalaya kahit anong pilit niya. Dahil dito, buong lakas na ginamit ni Sorayang ang kanyang lakas para hatakin palabas ang panang nakabaon sa puno. Habang nakatitig sa pana, napagtanto niya ang isang malaking katotohanan. Hindi lamang pala nagpapalipas ng oras at nagpapahinga ang Secret Demon Queen sa lahat ng panahong ito. Sa halip, nagtagumpay siyang palakihin at hubugin ng isang napakabisa, napakalakas, at tunay na kapakipakinabang na tauhan tulad ng Mountain Breaking Archer Guard. Ang kakayahan ng pana at ang hirap sa pag-alis nito ay sapat na patunay na ang lalaking iyon ay hindi lamang basta magaling, siya ay isa sa mga pinakamahuhusay, at ang kanyang pagsasanay ay galing mismo sa pinakamataas na antas ng pagtuturo ng kanilang pangunahing kalaban. Sa ibang tagpo, mula sa madilim na gubat patungo sa isang maliit na nayo na matatagpuan malapit sa Tayen, Shandong, ang dating payapa at tahimik na pamayanan ay ngayon ay nababalot ng matinding lagablab ng apoy, ang mga bahay at matatayog na tore ay nagliliyab ng buong bangis, habang ang makakapal na usok ay umaakyat ng mataas at tumatakip sa kalangitan. Sa gitna ng nag-aalab na apoy, ang lupa ay natatakpan ng pagkawasak. Makikita ang mga katawan ng mga taga-nayo na nakahandusay na lupa, habang ang mga sand at ang bakal ay nakatirik na sa kanila, sila ay tila walang kalaban-laban sa umaatake. Sa gitna ng nagngangalit na apoy, isang babae ang nakatayo ng nanginginig sa takot, habang ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at pagmamakaawa. Mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib ang isang maliit na sanggol. Sa kanyang nanginginig na boses, paulit-ulit siyang nagmamakaawa, hinihiling na sana ay maawa at iligtas pa sila, siya at ang kanyang sanggol, mula sa tiyak na kapahamakan. Sa kanyang harapan mahigpit na hawak ang kanyang mahabang sandata, habang ang kanyang mukha ay puno ng labis na kasiyahan at kawalan ng awa, habang inilalabas niya ang kanyang dila na tila nagdiriwang sa pagkawasak ng nayon, ipinakilala siya bilang isa sa mga tapat na disciples ng Secret Demon Queen, at kabilang sa tanyag at nakatatakot na 5 guards, ang Deathblade Guard. Sa halip na maawa at manghinayang, tumawa pa siya ng may halong pangungutya at sinabing nakakalungkot at sayang na ang natitirang inosenteng buhay na lamang ang kanyang makakalaban at mapapatay. Para sa kanya, ang buhay ng mga taga-nayon ay parang laro lamang, at ang huling biktima na iyon ang nagtatapos sa kanyang ginawang pagpatay sa buong pamayanan. Ngunit nang biglang may isa pang boses na umalangaw-ngaw mula sa kanilang harapan, sumigaw siya ng buong lakas. Pinipigilan na ang ginagawa ng Deathblade Guard at sinabing sapat na ang pagkawasak at pagpatay na kanyang ginawa. Labis na nagulat at naguluhan ng Deathblade Guard. Agad siyang lumingon at nagtanong ng may pagtataka kung bakit may pumipigil sa kanya. Hindi niya maunawaan kung sino ang nang-ahas na humadlang sa kanyang gawain at kung anong karapatan nitong pigilan ang utos at ang kanyang sariling kagustuhan. Makikita ang isang taga-nayon sa lupa na tinapakan ng isang paa sa kanyang mukha, habang napaluhan na lamang siya sa kanyang nararanasan. Kasabay nito ay walang pag-alinlangan niyang winasak ang ulo nito na nangdulot ng ingay sa paligid. Ipinakilala siya bilang isa ring tapat na disciples ng Secret Demon Queen, at kabilang din sa tanyag at nakatatakot na 5 guards, ang Slaughtering Horse Guard. Sa matalas at puno ng pagtatakang tono,
Nagtanong siya sa Deathblade Guard kung bakit siya humadlang. Dahan-daang niyang iniangat ang kanyang kamay, habang nang lalabas ng kakaibang chi na nagsisimulang kumalat mula sa kanyang palad, sa kalmado ngunit mapangahas na sagot, sinabi niya ang dahilan ng kanyang paghahadlang, ang mga taong iyon ay sa kanya niyang inaangkin, kanya niyang hawak, at walang sinuman ang may karapatang gumawa ng desisyon para sa kanila at pumatay sa kanila nang walang pahintulot niya. Ang buong katawan ng babae ay nanginginig ng walang tigil, habang hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, at wala na siyang ibang nagagawa kundi ang yamakap ng mas mahigpit sa kanyang anak. Ito na ang tanging paraan upang protektahan ito mula sa tiyak na kapahamakan na nararamdaman niyang darating anumang sandali. Kasabay nito ay tumalsik ang dugo sa paligid. Agad na sinigawan ng Deathblade Guard ang Slaughtering Horse Guard, puno ng galit, sinabi niya na ang biktimang iyon ay dapat niyang napatay, at kanya sana ang huling biktima, hindi niya matanggap na inunahan siya ng Slaughtering Horse Guard. Kasabay nito ay isang mabilis na mahabang pana ang humahagibis sa hangin patungo sa kanila. Ang panang iyon ay tumama ng buong lakas sa lupa mismo sa pagitan ng Slaughtering Horse Guard at Deathblade Guard. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw, habang ang mga lupa ay tumalsik ng malayo sa lahat ng direksyon. Sabay silang tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang pana, agad na sumigaw ang Deathblade Guard. Nang puno ng pagkainis sa biglaang panghihimasok, tinanong niya ng malakas kung ano ang ibig sabihin nito at kung sino ang nang-ahas na manggulo sa kanila. Dahan-daang lumitaw ang matikas na anyo ng isang lalaki na humadyabis ng panang tumigil sa kanilang pagtatalo. Siya ay ang Mountain Breakang Archer Guard, isa ring tapat na disciples ng Secret Demon Queen at kabilang sa tanyag na 5 guards. Mahigpit niyang hawak ang kanyang mahabang pana. Sa matigas at seryosong niyang tono, inutusan niya silang tumigil na sa kanilang pagtatalo at walang kwentang usapan. Ipinaalala niya na ang kanilang master ay nasisiyahan sa kanyang sariling aliw, kaya't kailangan na nilang magtipon at maghanda para sa tunay na layunin, walang oras para sa pag-aagawan at pagtatalo sa isa't isa. Kasabay nito ay dahan-daang lumalakad palayo sa kanila ang Mountain Breakang Archer Guard, habang ang Deathblade Guard ay hindi na nakapigil sa kanyang galit. Makikita ang ugat sa kanyang leeg at noo ay lumalabas dahil sa tindi ng puot. Habang nakatingin sa likod ng Mountain Breakang Archer Guard na umalis, hindi niya mapigilan ang kanyang matitinding mura at banta. Sinumpa niyang darating ang araw na pagbabayaran niya ito, at siya mismo ang maghahiwa sa puso ng Archer Guard ng piraso-piraso. Sa kabilang banda, ang Slaughtering Horse Guard ay nanatiling kalmado, nakakrus ang mga braso at walang ipinakitang matinding galit. Mahinahon niyang pinayuhan ang Deathblade Guard na magkaroon muna ito ng pasensya. Ang Deathblade Guard ay lumingon sa paligid, habang napuno ng pagtataka at inis na tinanong kung bakit tila hindi man lang ito nagagalit sa ginawa ng Archer Guard. Hindi niya maunawaan kung paano nananatiling payapa ang Slaughtering Horse Guard gayong inunahan sila at pinahiya sa harapan ng isa't isa. Ipinaliwanag ng Slaughtering Horse Guard ang dahilan ng kanyang pagtitimpi. Wala silang magagawa dahil siyang ang pinakamamahal at pinakapaboritong disciples ng kanilang master. Ang katotohanan iyon ay tila kadena na pumipigil sa kanila. Alam nilang anumang gawin nila, mas pipiliin pa rin ng reyna ang panig ng Archer Guard, at tiyak na sila pa ang mapaparusahan kung magpupumilit pa sila. Idinagdag pa ng Slaughtering Horse Guard ang isa pang dahilan ng kanyang pagtitimpi, bukod sa pagiging paborito. Mas higit at mas mahusay pa rin ang kakayahan ng Archer Guard kumpara sa kanilang dalawa. Inamin din niya na ayaw niyang magalit at maput sa kanya ang kanilang master. Dahil alam niyang ang magiging bunga nito ay hindi maganda para sa kanya, narinig ito ng Deathblade Guard, at kahit puno pa rin ng galit at inis, wala na siyang nagawa kundi ang bamulong ng matinding mura at pagkainis. Sa gitna ng madyugo lupa, makikita ang mga nasawid katawan ng taga-nayon na nakahandusay sa lupa. May isang boses ang nagsasalita, na puno ng mamakaawa na sana ay iligtas at palampasin na sila. Sa gitna ng nag-aalab na apoy ng nawasak na nayon, ang matandang pinuno ay nakaluhod ng nanginginig sa harap ng mga nakapaligid sa kanya. Sa nanginginig na boses, nagtanong siya ng may halong kawalan ng pag-asa, kung ano ba ang mapapala nila kung papatayin pa ang isang matandang tulad niya na wala ng halaga. Muling nagsalita ang matabda, habang ang kanyang boses ay lalong hamina at puno ng pagmamakaawa. Sinabi niyang kaunti na lamang ang natitirang panahon ng kanyang buhay, kaya't kung palalampasin pa siya, gagawin niya ang anumang hilingin nila, anuman ang kapalit, anuman ang utos, basta't huwag lamang siyang tapusin sa sandaling ito.
Sa harap ng matanda ay nakatayo ang tatlong bantay ng Secret Demon Queen, ang Mountain Breaking Archer Guard, Slaughtering Horse Guard, at Deathblade Guard, na nakapaligid sa isang marangyang upo ang ginto. Sa ibabaw nito ay nakaupo ng may pagmamalaki ang Secret Demon Queen, nakatingin siya ng diretso sa matanda na parang may nakikita siyang lihim nito, habang tinawag niya ang matanda biglang Chief. Muli niyang ipinaalala sa Chief na ang kanyang buhay ay pinanatili lamang dahil inaasahang makakatulong ito upang dalhin dito ang mga miyembro ng pamilyang Huangbo. Umaasa siyang mayroon pa ring ugnayan at koneksyon ang kanyang pinuno sa kanila, at na sana ay hindi pa naputol ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga taong iyon. Sa malamig na tono, ibinahagi niya ang kanyang kawalan ng pasensya, hindi siya sanay maghintay ng matagal, at hindi niya nais na patagilan pa ang bagay na ito. Malinaw niyang sinabi ang kanyang tanging hangarin, nais niyang makaharap at makilala ang mga miyembro ng pamilyang Huangbo sa lalong madaling panahon. Hindi mapigilan ng Chief na magtanong, na may halong pagtataka, tinanong niya kung sino ba talaga ang babaeng nasa harap niya. Matapos ang lahat ng narinig, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung anong uri ng kapangyarihan ang kaharap niya, at kung bakit ganoon kalaki ang interes nito sa kanya at sa pamilyang Huangbo. Biglang humakbang palapit ang Deathblade Guard, habang mahigpit na hawak ang kanyang matalas na sandata. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkasuklam. Hindi niya napigilan ang kanyang puot at sumigaw ng malakas. Tinawag niya na nakakadiri ang Chief at inutusan itong ibaba agad ang kanyang ulo bilang tanda ng lubos na pagsunod. Sa kanyang galit, ipinahayag din niya ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng nakaupo sa trono. Siya ang tagapagmana ng Evil God, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong mundo, at ang kinatatakutang Secret Demon Queen. Biglang namutla ang mukha ng Chief, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi kapani-paniwalang gulat. Nauutal niyang inulit ang narinig, tila hindi makapaniwala. Ang Secret Demon Queen, ang pinakamasama at pinakakinatatakutang nilalang sa buong mundo, ang kaharap niya ngayon. Sa mahinahon ngunit mapang-asar na tono, sinabi ng Secret Demonic Queen na napakamasama at nakakapanlait na biro ang reaksyon ng Chief. Para sa kanya, ang pagkagulat at kawalan ng paniniwala ng Chief ay walang halaga. Alam niyang totoo ang kanyang kapangyarihan, at ang pagkilala rito ay hindi dapat ituring na biro kundi isang katotohanang dapat tanggapin ng lahat na may takot at pagpapakumbaba. Kinukumpirma niya ang katotohanan na walang sinuman ang makapagtatanggi, higit pa sa pagiging tagapagmana ng kasamaan. Siya ang tanging pinakamalakas na nilalang sa buong mundo, walang kapantay, at walang sinumang makapantay sa kanya. Sa kanilang paligid ay makikita ang makapal na usok, at mga labi ng pagkawasak. Muli siyang nagsalita, sinabi niya na hindi siya magtatagal, kaya't inuutusan niya ang Chief na magpadala agad ng mensahe sa pamilyang Huangbo. Bilang kapalit, ipinangako niyang palalampasin at palalayain pa siya, ngunit may halong babala. Alam niyang ayaw ng Chief na wakasan ang kanyang buhay sa walang saysay na paglaban. Nagsalita ang Chief na mayroong mga signal explosives at mga pampasabog na panawagan na nakatago sa kanyang sariling silid. Idinagdag pa niya na kung papaputukan ng asol na uri nito, ang pinakamahuhusay at piling mandirigma ng pamilyang Huangbo ay darating sa lugar na ito sa loob lamang ng kalahating araw. Sa maikli at walang pag-aalinlangang tanong, tinanong ng Secret Demonic Queen kung iyon na lamang ba ang lahat ng paraan. Inidugtong ng Secret Demonic Queen na tila napakadali, dahil dito, muli sinubukang ng Chief na magmakaawa. Nais niyang tapusin na ang usapan at tuparin na ang pangako, na pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng impormasyon ay palalayain na siya at hindi napapatayin, ngunit bago pa man niya tuluyang mabigkas ang buong hiling. Kasabay nito ay dahan daw ang itinaas ng Secret Demonic Queen ang kanyang diliri. Sa isang iglap, sumabog ang ulo ng Chief sa kanyang kinauupuan, habang ang malalakas na ugong ng pagkawasak ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Sinabi ng Secret Demonic Queen na wala nang halaga kung mamatay man ito ngayon, dahil ayon sa kanya, kaunti na lamang ang natitirang panahon ng kanyang buhay, kaya't wala ring pinagkaiba kung matatapos na ito ng mas maaga pa. Ang mukha ng Secret Demon Queen ay puno ng matinding kagalakan at walang pakundangang pagtawa. Sa gitna ng kanyang pagtawa, sinabi niyang hindi dapat itong naging masakit para sa kanya. Ang buong tanawin ay makikita ang napakaraming nakahandusay na katawan ng mga taga-nayon, na nagtambak-tambak na parang basura. Sa gitna ng katahimikan at pagkawasak, tinawag ng Secret Demonic Queen ang Mountain Breaking Archer Guard. Agad na sumagot ang Mountain Breaking Archer Guard ng buong katapatan at pagsunod, na tinawag niya itong Master, bilang pagsunod.
sinabi ng Secret Demonic Queen na sundin niya ang sinabi ng yumaong pinuno tungkol sa mga senyales, at ipagbigay alam agad sa kanya kung mayroong mensaheng matatanggap mula sa kanilang panig, upang hindi sila mabigla sa pagdating ng pamilyang Huangbo. Sa kalmado at tila walang pakialam na tono, sinabi niyang kailangan na niyang magpahinga at matulog. Tinanong naman ng Mountain Break ang Archer Guard kung susunugan na ba ang mga katawan ng mga biktima upang walang maiwang bakas ng kanilang ginawa. Lumingon ang Secret Demonic Queen, na halong pagtataka at mapang-asar ng ngiti habang nakatingin sa Mountain Break. Tinanong niya ng may pagkagulat kung bakit kailangan pa itong gawin, hindi niya maunawaan kung bakit pa mag-aaksaya sila ng oras at lakas sa mga walang halagang bangkay. Dahil dito, ang Mountain Break ang Archer Guard ay biglang siyang namutla sa pagkagulat, na tila hindi siya makapaniwala sa narinig niyang sinabi. Sa likuran niya, ang Deathblade Guard at Slaughtering Horse Guard ay parehong biglang napahinto, pareho silang nakaramdam ng pagtataka sa sinabi ng Secret Demonic Queen. Sa isipan ng Mountain Break ang Archer Guard, sinabi niya na makikita ang tambak-tambak na daan-daang bangkay na nakahandusay sa lupa, habang ang buong paligid ay unti-unting napupuno ng nakakasulasok na amoy ng sariwang dugo na humahalo sa laman ng nabubulok na mga katawan. Sa isipan niya na, malinaw na ang Secret Demonic Queen ay hindi man lang nababagabag at naaapektuhan ng kalunos-lunos na kalagayan ng lugar, at tila ang lahat ng pagkawasak ay hindi kailanman naging isyu sa kanya. Napagtanto niya na ang Secret Demonic Queen ay hindi na tao, hindi na katulad ng karaniwang nilalang na may damdamin o takot sa anumang bagay. Idinagdag pa niya na ang pagiging hindi tao ay hindi lamang makikita sa kanyang ugali at damdamin, ganoon din ang kanyang kakayahan at husay sa sining ng pakikipaglaban, sa parehong aspeto ng pagkatao at kapangyarihan, siya ay lumampas na sa hangganan ng tao, at naging isang nilalang na walang makapantay sa kanya. Ang tagpo ay lumipat sa matayog na tore na nagsisilbing sentro ng pamilyang Huangbo sa Shandong. Sa loob ng marangyang bulwagan, nakatayo ang pinuno ng pamilya, si Huangbo Yuon, ang tinatawag na patriarka ng Huangbo clan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, hindi niya marinig ng maayos ang sinabi ng tauhan, kaya't muli siyang nagtanong, kung ano ba ang ibig sabihin nito, paanong nawasak at nalipol ng tuluyan ang nayon, hindi niya maunawaan kung paano maaaring mangyari ang ganoong bagay sa isang lugar na kilala nilang konektado sa kanila. Kinukumpirma ng tauhan ang pinakamasakit na katotohanan, sinabi niyang totoo ang lahat ng narinig, walang sinuman sa nayon ang nakaligtas, idinagdag pa niya ang bagong balita, pati na rin ang 300 pinakamahuhusay na mandirigma na kabilang sa antas ng Heavenly King martial artists ay napahamak at namatay din. Agad na tinukoy ni Huangbo Yuon ang mga kilalang kalaban ng kanilang pamilya, at nagtanong kung ang gumawa nito ay ang Steel Blood Fortress o ang Demonic Cult, ang mga grupong matagal na nilang kalaban, ngunit ang tauhan ay inamin ng may pagkahiya at pag-aalinlangan na sa ngayon ay wala pa silang tiyak na impormasyon kung sino ang tunay na may kagagawan ng pag-atake. Dahil dito, biglang sumabog sa galit si Huangbo Yuon, at ibinagsak niya ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa, na nagdulot ng malakas na tunog at pagbitak ng kahoy sa bahaging iyon. Hindi siya makapaniwala at nagtanong ng may matinding galit, kung paanong hindi pa nila nalalaman kung sino ang kalaban gayong tapos na ang lahat. Para sa kanya, ang hindi pagtukoy sa kaaway ay ang pinakamalaking pagkukulang at kahinaan, lalo na sa ganitong kalupitan ng ginawa. Sa nanginginig na boses ng tauhan, humingi siya ng paumanhin, ngunit sinubukan niyang magbigay ng obserbasyon, batay sa lawak ng pinsala. Malinaw na hindi naman ganoon karami ang mga umaatake. Ngunit lalong lamang nagalit si Huangbo Yuon at hindi siya pumayag sa sinabi nito. Binigyang diin niya na hindi may kakaila ang laki ng pagkawasak. Nilipol nila ang buong nayon kasama ang 300 pinakamahuhusay na mandirigma. Para sa kanya, kahit iilan man sila, ang lakas at kalupitan ng mga ito ay higit pa sa sapat upang magdulot ng ganitong trahedya, at hindi dapat itong maliitin at ipagwalang bahala. Sumagot ang tauhan na binigyang diin niya na ayon sa mga ebidensyang nakalap, hindi lalampas sa 50 tao lamang ang bumuo sa grupong umatake. Dahil dito ay paulit-ulit na pinag-isipan ni Huangbo Yuon ang laki ng bagay na ito, at hindi niya mapigilan ang kanyang pagdududa. Paano posibleng kayang lipulin ng napakakaunting bilang ng kalaban ang buong nayon na malapit sa Taien, kasama na ang 300 pinakamahuhusay na Heavenly King martial artists na kilala sa kanilang pambihirang lakas at kasanayan. Matapos ang mahabang pag-iisip at pagtimbang sa bigat ng sitwasyon, nagpasya na ni Huangbo Yuon na huwag nang magpaliban pa,
Ipinag-utos niya ang agarang pagdedeklara ng state of emergency sa buong angkan, dahil alam niyang hindi karaniwang panganib ang kanilang kaharap. Ipinag-utos din niya na ipatawag at pauwiin agad ang lahat ng martial masters at pinakamahuhusay na mandirigma ng kanilang pamilya, pati na rin ang mga naunang ipinadala sa malalayong lugar para sa iba't ibang gawain, upang pag-isahin ang kanilang lakas at maghanda sa anumang darating na pag-atake. Ang tauhan ay agad na yumuko ng malalim bilang tanda ng pagsunod, at tiniyak na nauunawaan niya ang bigat ng utos at isasagawa ito ng walang pagkaantala. Sa labas ng marangyang tore ng Huangbo clan sa Shandong, biglang na lamang yumanig ang buong gusali, habang may naririnig na kakaibang tunog na parang pagputok at pagsabog mula sa malayo. Sa loob ng bulwagan, biglang na lamang namutla ang mukha ng tauhan, at kasabay nito ay agad na lumingon si Huangbo yun sa ingay, at nagtanong siya kung ano ang kakaibang pangyayaring iyon at kung ano ang pinagmula ng tunog na iyon. Sa labas ng pangunahing bakuran ng Huangbo clan, biglang nagkaroon ng matinding pagsabog na yumanig sa buong lupa, makapal na usok at alikabok ang umakyat ng mataas sa kalangitan, habang ang mga bato at piraso ng mga gusali ay tumalsik ng malayo sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang mandirigma ng pamilya ay agad na tumakbo patungo sa pinanggalingan ng pagsabog. Kasabay nito ay makikita ang kanyang mga labi ng Secret Demonic Queen, na may isang kalmado ngunit nakakatakot na ngiti ang makikita sa kanyang mga labi. Nanlalaki ang mga mata ni Huangbo yun sa kanyang nakita, habang ang kanyang buong katawan ay tila naninigas sa pakiramdam ng kakaibang puwersang kumakalat sa buong paligid. Sa kanyang isipan, hindi niya lubos na maunawaan at matanggap ang nangyayari, at inamin niyang hindi siya makapaniwala sa tindi ng nararamdaman niyang chi na nagmumula sa kalaban. Ipinapahayag niya na ang ganitong uri ng lakas ay labis na malupit, nakakatakot, at hindi katulad ng anumang nakita at naranasan niya sa buong buhay niya. Ito ay tila hindi nagmumula sa tao, kundi sa isang nilalang na puno ng kadiliman at pagkawasak. Sa harap ni Huangbo yun, dahan-daang lumitaw ang Secret Demon Queen sa gitna ng usok, tumingin siya ng diretso sa kanya at nakangiti ng puno ng hamon, kinumpirma niya ang pagkakakilanlan nito. Siya nga ang pinuno ng Huangbo clan. Pagkatapos ay inutusan niya si Huangbo yun na lumuhod sa kanyang harapan, dahil simula sa araw na ito, siya na ang bagong pinuno at nagmamay-ari sa buong Shandong. Sa ibang tagpo sa nayon, wala nang natirang maayos sa paligid ang makikita, ang bubong ay gumuho at ang mga haligi ay naputol, at ang buong istruktura ay halos maging abo na, habang patuloy na nang nag-aalab ang apoy sa natitirang bahagi ng kahoy, habang ang makapal na usok at nagliliparang abo ay tumataas ng mataas sa madilim na kalangitan. Sa gitna ng nag-aalab na apoy sa buong paligid, ang lupa ay natatakpan ng tambak-tambak na katawan ng mga mandirigma, ang mga sandata ay nakakalat saan man, mga sibat, espada, at kalasag na nabasag, habang ang dugo ay humahalo sa abo na tila nagmistulang dagat ng pagkawasak. Ng mga nakatayong saksi ay hindi makahakbang ng maayos, ang kanilang mga mukha ay namumutla at ang mga mata ay nanlalaki sa hindi maipaliwanag na takot at lungkot habang tinatanaw ang lawak ng trahedya. Sa kanilang pagsusuri sa nakikita, una nilang naramdaman na ang lugar na ito ay tila hindi na bahagi ng mundong ginagalawan ng mga tao. Ito ay parang naging sariling impyerno na walang pag-asa at walang awa. Habang mas inaaral pa ni Sorayang ang anyo at pangangatawan ng mga nakahandusay, napagtanto niya na hindi ito karaniwang mga sundalo lamang. Ang mga ito ay ang top elites, ang pinakamahuhusay, pinakamalalakas, at pinakamasisipag na mandirigma ng buong Huangbo clan. Mga taong kilala sa kanilang pambihirang lakas at mahabang karanasan sa labanan. Sumagot si Dangpil na kahit ang mga nakaranas na ng napakaraming digmaan at nakakita na ng iba't ibang battlefields ay hindi pa rin makapaniwala. Inamin niya na sa lahat ng kanilang nakita at naranasan, wala pang isa na kasing lupit, kasing lawak, at kasing nakakatakot ng pagkawasak na ito. Habang nakakross ang mga braso ni Sorayang, ipinahayag niya ang pinakakatakot na katotohanan. Ang buong pagkawasak at pagpatay sa napakaraming piling mandirigma ay ginawa ng iisang tao lamang. Biglang namutla ang mukha ni Dangpil sa matinding pagtataka, hindi niya agad lubos na naintindihan ang narinig, kaya't sa kanyang pagkalito ay tila nagtanong kung tama ba ang kanyang narinig, at kung paano posibleng mangyari ang ganitong bagay. Nagtanong si Dangpil, habang hindi niya matanggap ang katotohanan, kung ang ibig bang sabihin ni Sorayang ay ang Secret Demon Queen lamang mag-isa ang pumatay sa lahat ng mga martial masters na iyon. Sa pagsusuri ni Sorayang, napansin niya na kakaunti lamang ang mga bitik at butas sa lupa, walang malalalim na hukay o bakas ng matagal na pakikipaglaban,
Dahil dito, napagtanto niya na kahit ang lahat ng martial masters ay nakaposisyon ng maayos at nasa tamang formation at pagkakabuo ng depensa, wala silang nagawang paglaban at pag-iwas. Batay sa kanyang nakita at napagtanto, naintindihan niya ang nakakatakot na katotohanan. Ang Secret Demon Queen lamang ang tanging may kagagawa ng lahat ng pagkawasak, at nagawa niyang lipulin ang napakaraming piling mandirigma sa loob lamang ng napakaikling panahon. Sa malalim na pag-iisip ni Sorayang, habang sinusuri ang tindi ng puwersang nararamdaman niya, sa kanyang pagsusuri sa antas ng lakas ng kalaban, napagtanto niya na ang Death Chi na nagmumula sa Secret Demonic Queen ay halos umabot na sa Innate Realm, isang antas na bihirang maabot ng sinumang mortal. Idinagdag pa niya na ito ay halos nasa bingit na ng divinification, o ang pagiging tulad ng isang Diyos, isang kapangyarihang higit pa sa hangganan ng karaniwang nilalang. Tinawag ni Dungpil ang young leader, habang sinabi niya ang kanyang napagtanto, tila ang pangunahing layunin ng Secret Demon Queen ay ang tuluyang paglipol sa buong Huangbo clan. Sa kanyang isipan, inamin din ni Sorayang na noong una ay inakala niyang padalos-dalos at walang saysay ang pag-atake ng kalaban, ngunit ngayon ay napagtanto niyang mali siya, ang lahat ng ginawa nito ay may malalim na layunin at maingat na pinagplanuhan. Tumango si Dungpil bilang pagsang-ayon sa napag-usapan nila, at ibinahagi ni Sorayang mas malalim na pag-unawa sa plano ng kalaban, ang paggamit sa Secret Demonic Queen at pagpapaputok ng hudyat upang tawagin ang lahat ng elites at pinakamahuhusay na mandirigma ng Huangbo clan sa lugar na ito ay hindi aksidente. Ito ay sadyang ginawa ng Secret Demon Queen upang tipunin at tuluyang lipulin ang kanilang pinakamalalakas na puwersa, at sa ganitong paraan ay hihina at mawawala ng kakayahan ng buong angkan na lumaban pa. Kasabay nito ay bigla yumanig ang lupa na sa kinatatayuan nila, habang naramdaman ni Sorayang ang kakaibang chi na papalapit sa kanilang kinaroroonan, na labis na mapangwasak, at hindi katulad ng anumang naranasan nila noon. Sinabi niya ang Steel Blood Fortress ay dumating na sa lugar na ito. Nagtanong siya kung dumating ba sila upang magbigay ng tulong at iligtas ang mga nakaligtas. Mula sa likuran, lumitaw ang pangkat ng mga nakasakay sa kabayo. Sa unahan nila ay siya si Wu Yang, ang pinuno ng Blood Warfare Squad ng Steel Blood Fortress. Sa kanyang sariling pag-iisip, inamin niya na inasahan niyang mabibigla man lang si Wu Yang, ngunit laking gulat niya na agad itong nakapag-react at nakarating ng napakabilis. Napagtanto niyang hindi pala biro ang husay at kakayahan ng Blood Warfare Squad. Napagtanto niya na lalong nagiging magulo at komplikado ang nangyayari, hindi na ito simpleng laban lamang sa pagitan ng Secret Demon Queen at Huangbo clan, dahil may ibang puwersa na ring nakisali. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagbabago at pagkalito, alam niya na wala na silang ibang pagpipilian, kailangan niyang harapin ang hamon. Kasabay nito ay mabilis na ipinag-utos ni Sorayang kay Dungpil na agad na pigilan si On Yangwei. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Dungpil, at itinutok niya ang kanyang espada malapit sa leeg ni On Yangwei. Kasabay nito ay biglang nanlalaki ang mga mata ni On Yangwei, habang ang kanyang katawan ay naninigas sa panganib na nasa likuran niya. Ipinahayag ni Dungpil na wala siyang anumang masamang damdamin at personal na galit kay On Yangwei, ngunit malinaw niyang ipinaalala na kung susubukan man itong gumawa ng anumang kalokohan at paglaban, agad niyang puputulan ang ulo nito. Nagtanong si Wu Yang nang may pagdududa kung ang kanyang kaharap ba ay ang Yama Demon General na si Sorayang. Sumagot naman si Sorayang nang may kumpiyansa. Kinumpirma naman niya na siya ang young leader ng Divine Cult. Pagkatapos ay nagtanong si Wu Yang nang may matinding paghahanap ng katotohanan, kung siya ba talaga ang may kagagawa ng lahat ng pagkawasak at patayan na kanilang nakita. Inamin ni Sorayang nakakadismaya at nakakabagabag ang sitwasyon, dahil bagamat may mga taong sadyang balisa at mapangahas sa loob ng Divine Cult, wala siyang kilalang miyembro na sapat ang kalupitan at pagkabaliw upang gawin ang ganitong uri ng walang awang paglipol sa buong angkan at sa daan-daang inosenteng tao. Inidagdag pa niya na ang tunay na may kagagawan ay maaaring hindi kabilang sa kanilang grupo, o kaya ay isang nilalang na higit pa sa inaakala nila. Ipinag-utos ni Wu Yang na palayain agad ang bihag dahil ito ang utos ng kanilang fortress leader. Hiniling din niya na ipaliwanag ng mga ito ng malinaw kung ano ang tunay na layunin ng kanilang pagdating sa lugar na ito. Binigyang diin pa niya ang seryosong babala. Kung hindi makapagbigay ng maayos at katanggap-tanggap na paliwanag, ituturing na ng Steel Blood Fortress ang Heavenly Demon Divine Cult bilang kanilang kaaway, at hindi na sila mag-aatubiling makipaglaban. Bigla na lamang humagalpak ng malakas na tawa si Sorayang. Sinabi niya na labis siyang naaaliw sa sinabi ng pinuno ng Steel Blood Fortress,
at tinanong ng may matinding pangungutya kung kailan pa sila naging magkaibigan. Nilinaw ni Sorayang na ang kanilang pansamantalang pagtutulungan noon ay nagmula lamang sa pagkakaroon ng iisang common enemy, at hindi kailanman nagbago ang tunay na kalagayan ng kanilang mga samahan. Ipinagpatuloy niya na ang Divine Cult, ang Steel Blood Fortress, at ang Righteous Heavenly Alliance ay matagal nang magkakaaway at magkaribal, ang kanilang mga landas at layunin ay magkasalungat, at walang tunay na pagkakaibigan at pagkakaisa na nabuo sa pagitan nila. Inulit ni Wu Yang nang mas mariin ang kanyang utos, sinabi niya na palayain muna ang Scaled Dragon Captain na hawak nila, at pagkatapos ay ipaliwanag ng buo at malinaw ang tunay na dahilan kung bakit naroon ang grupo ng Divine Cult sa gitna ng nasirang teritoryo ng Huangbo Clan. Humarap ng diretso si Sorayang kay Wu Yang, habang ang kanyang mukha ay may bahagyang ngiti ngunit puno ng hamon. Sa isang maikli ngunit matapang na sagot, mariin niyang tinanggihan ang utos, hindi siya susunod, at hindi rin siya magpapaliwanag. Kasabay nito ay ang mga mandirigma ng Steel Blood Fortress ay sabay-sabay na hinanda ang kanilang mga sandata. Sa galit ni Wu Yang, hindi niya mapigilan ang pagtawag ng pangalan ni Sorayang, na tila hindi siya makapaniwala na mayroon pang taong magtatanggol sa sarili at tatanggi sa utos ng Steel Blood Fortress. Sa gitna ng galit na paghahanda ng mga mandirigma ng Steel Blood Fortress, agad na nagbabala at nagpakalma si Sorayang sa mga mandirigma. Sinabi niyang magpahinga muna sila at huwag magpadala sa galit, dahil kung magpapatuloy pa sila sa pag-atake ay tiyak na puputulan agad ang ulo ng kanilang bihag. Habang nakakross ang mga braso ni Sorayang, inamin niyang kinuha nga nila si Anyang Wei bihag, ngunit siniguro niyang kung hindi gagawa ng masama ang kabilang panig, wala rin siyang balak na lalong magpalala ng sitwasyon at magdulot ng karahasan. Inidagdag pa niya na ang paghawak sa bihag ay pansamantalang hakbang lamang at hindi layuning magsimula ng malawakang labanan. Ngunit nanlilisik ang mga mata ni Anyang Wei sa hindi pagtanggap sa paliwanag ni Sorayang, mariin niyang sinabi na lalong lumala na ang lahat mula pa noong sandaling kinuha nila si Anyang Wei bilang bihag. Para sa kanya, ang paghawak sa isa nilang kasama ay sapat na dahilan upang ituring na kalaban ang buong grupo ng Divine Cult, at walang paraan upang ibalik pa sa dati ang payapang ugnayan at maiwasan ang hidwaan. Sinabi ni Sorayang na hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Wu Yang, at tinanong ng may matinding pagtatanong kung siya ba ang sinisisi sa lahat ng nangyayari. Dahil dito ay hindi nakasagot si Wu Yang, sa sinabi ni Sorayang, dahil sa kabila ng kanyang paninisi, hindi niya may kakailan na may mga bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan sa sitwasyon. Kasabay nito ay tumitig rin si Sorayang kay Wu Yang, habang hindi kumukurap sa direksyon sa kanilang direksyon. Mula sa kanyang pwesto, iniutos ni Sorayang na ipatawag ang tunay na pinuno ng kabilang panig. Pumunta ito sa harap nila at magpakita. Nagkatinginan sila sa isa't isa ng may pagkalito. Nagtanong si Wu Yang nang may pagtataka kung ano ang ibig sabihin ng hinihingi nito. Hindi nagpahuli si Sorayang at inulit ang kanyang babala. Kung hindi ilalabas agad ang taong hinahanap niya, agad niyang puputulan ang ulo ng bihag. Nananatiling tahimik si Wu Yang at hindi kumikibo, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabalisa, habang hindi siya makapagsalita agad, dahil alam niyang hindi na niya mapipigilan ang mangyayari, at ang hinihinging pagpapakita ni Sorayang ay magdadala ng mas malaking pagbabago sa sitwasyon. Kasabay nito ay may biglang umalangaw-ngaw na isang malakas at puno ng pagumong tawa mula sa likod ng mga guho. Nagpasya siya na lumabas na, at sinabi niya na kanina pa niya iniisip kung kailan siya dapat magpakita sa harap ng lahat. Napansin ni Ang Hua na may isang tao na dahan daw ang lumalapit, habang si Sandri naman ay nakatitig na puno ng gulat. Kasabay nito ay may isang figure ang makikita sa gitna ng makapal na ulap, na dahan daw ang bumababa mula sa himpapawid. Sinabi pa ni Ang Hua na may isang tao ang lumilipad sa kalangitan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Sorayang at napahinto sa pagsasalita. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng matinding pagkagulat, habang ang kanyang tingin ay nakapako sa direksyon kung saan nanggagaling ang bagong puwersa, habang ang kanyang isip ay pilit na inuunawa ang nakikita niya, hindi niya agad makumplito ang sasabihin, dahil ang pagpapakita ng taong iyon ay labis na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng umiikot na puting chi at malalakas na bagzo ng hangin, lumitaw ang isang matandang lalaking, ang kanyang bawat hakbang ay tila humahawi sa ulap, habang ang kanyang buong katawan ay nababalot ng napakalakas na puwersang hindi karaniwang nakikita. Agad na nakilala ni Sorayang ang pamamaraan ng kanyang paggamit ng lakas. Ito ang tanyag at napakabihirang Cloud Dragon 8 Great Forms,
at ang antas ng kanyang kapangyarihan ay nasa evolutionary realm, isang antas na halos walang sinuman ang nakapagtatamo sa buong lupain. Nakatingin si Sorayang ng puno ng matinding pagtataka sa taong nasa harap niya, sa kanyang pagsusuri. Hindi siya makapaniwala na nagamit ng taong ito ang Cloud Dragon 8 Great Forms, isang pamamaraan na sinasabing exclusive lamang sa mga tagapagmana ng Kunlun, gayong alam niyang hindi ito nagmula sa Kunlun. Seryosong tumingin si Sorayang sa kanyang harapan, dahil sa wakas ay nabuo na ang lahat ng palatandaan sa kanyang isipan, inilahad niya ang buong katotohanan. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang dating disipulo ng Kunlun na pinalayas sa sekta matapos niyang tangkang patayin ang kanyang nakatatandang kapatid sa disiplina upang agawin ang pwesto ng pinuno ng sekta. Sinabi ni Sorayang na siya ay si Gok Chiensak VI ang Young Demonic Halberd. Ipinakilala siya bilang si Gok Chiensak, ang tinaguriang Six Young Demonic Halberd, ang dating miyembro ng sekta ng Kunlun, at isa sa pinakakilalang mandirigma sa kanyang panahon. Hindi makapaniwala si Gok Chiensak na sa isang simpleng pamamaraan lamang na nakita niya, agad na nakilala ni Sorayang ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inamin niyang kahanga-hanga ang galing at talas ng isipan ni Sorayang. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman si Sorayang na hindi naman iyon mahirap hulaan. Alam niyang hinding-hindi makikipagtulungan ang sekta ng Kunlun sa Steel Blood Fortress, kaya't agad niyang naisip na ang tanging posibleng kasama nito ay ang mga dating miyembro na pinalayas na sa kanilang sekta. Inamin ni Sorayang na si Gok Chiensak ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga dating miyembro na pinalayas sa sekta ng Kunlun. Dahil dito ay hindi na napigilan ni Gok Chiensak humagalpak ng malakas na tawa bilang tugon, at pinuri naman niya si Sorayang dahil sa pagiging napakatalino at matalas ang isipan nito. Sa huling pagkakataon, malinaw na sinabi ni Sorayang na mayroon siyang mahalagang pakikipag-usap at negosyo sa Secret Demon Queen. Idinagdag pa niya na isasama na rin niya ang grupong kinabibilangan ni Gok Chiensak at ang lahat ng pagtatalo at hidwaan sa pagitan nila ay maaari nilang pag-usapan at ayusin kapag natapos na niyang harapin ang Secret Demonic Queen. Walang sumagot agad, at ang katahimikan lamang ang maririnig sa paligid, habang ang lahat ay nag-iisip sa bigat ng kanyang mungkahi. Nagtanong si Gok Chiensak kung ano ang tunay na layunin at balak nito sa pagdating sa lugar na iyon. Mariin at walang pag-aalinlangan na sinabi ni Wu Yang na wala ng pag-uusapan at negosasyon na magaganap, dahil ang tanging gagawin nila ay sundin lamang ang mga utos na ipinagkaloob sa kanila. Ibinahagi ni Wu Yang ang isang nakakagulat na ulat, nakatanggap sila ng impormasyon na ang Yama Demon General, na si Sorayang ay ang kinaharap nila, na nakapag-angat na ng lakas hanggang sa Ultimate Demon Realm, isang antas na halos walang sinuman ang nakapagtatamo. Dahil dito, mapagpakumbabang ngunit seryoso siyang nakiusap kay Gok Chiensak na sana ay tulungan niyang pigilan muna si Sorayang at huwag itong hayaang kumilos agad, upang mabigyan sila ng panahon at maghanda ng maayos sa darating na paghaharap. Kasabay nito ay mahigpit na hinawakan ni Gok Chiensak ang kanyang sandata. Sa kanyang pagtugon, inulit niya ang narinig na pakiusap, na hindi siya makapaniwala na hihilingin sa kanya ang ganoong bagay. Sa kabila rin, lalo pang niyang hinigpitan ang pagkakahawak ng kanyang sandata, habang humagalpak siya ng malakas na tawa na puno ng kawalan ng pagsang-ayon, at ibinahagi ang kanyang damdamin, na labis daw siyang minamaliit ng kakayahan dahil sa pag-aakalang kailangan pa niyang pigilan lamang si Sorayang. Para sa kanya, kayang-kaya niyang harapin ng buo at talunin ang sinumang kaharap, at ang hiling na iyon ay tila isang insulto sa kanyang tunay na lakas at karanasan. Buong lakas na inihawi ang kanyang mahabang sandata, ang Six Young Demonic Halberd, mariin niyang ipinahayag na hindi lamang niya kayang pigilan ng matagal si Sorayang, kundi kaya rin niya itong tapusin at patayin agad kung kailangan. Mabilis na ginagamit ni Sorayang ang kanyang telepathy, habang ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ibinigay niya ang utos, tinawag niya si Dampil at inutusan ito na kapag nagbigay na siya ng hudyat, agad nitong iligtas at isama sina Sandrine at Anghua patungo sa naghihintay na karwahe upang mailayo sila sa panganib. Nakatayo ng matikas si Gok Chiensak, habang hawak ng mahigpit ang kanyang mahabang sandata. Sa likuran niya ay ang hanay ng mga mandirigma ng Steel Blood Fortress na nakasakay sa kanilang mga kabayo, handang sumunod sa anumang utos, habang si Sorayang ay humarap sa kanya. Habang hawak ang kanyang espada, habang si Dampil at si Anyang Wei ay nakatayo sa kanyang likuran, habang nakatutok ang espada sa leeg ni Anyang Wei, kasabay nito ay dahan-daang inilabas ni Anyang Wei ang kanyang talam sa kanyang palad,
inidugtong pa ni Sorayang ang kanyang desisyon, dadalhin ni Dumpil sina Sandrine at Anghua patungo sa teritoryo ng Huangbo clan. Kasabay nito ay pinagpawisan si An Yangwei sa kanyang gagawin na lihim na pag-atake kay Sorayang. Alam niyang ang bawat sandali ay delikado, at ang kahit anong maling galaw ay maaaring magdulot ng kanyang agarang kamatayan. Tuluyan na niyang inilabas ang matalim na patalim sa kanyang palad, habang ang buong paligid ay nanatiling tahimik. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Dumpil, bago pa man matapos ni An Yangwei ang kanyang balak, pinugutan niya ito ng ulo ng walang pag-aalinlangan, habang mariin niyang ipinaalala, sinabi na niyang papatayin niya ito kung susubok pa itong gumawa ng kalokohan. Sa gitna ng nakakabiglang pangyayari, biglang napasigaw si Wu Yang ng malakas ang pangalan ni An Yangwei bilang Scale Dragon Captain. Sa kabilang panig, parehong nanlalaki ang mga mata ni Sandrine at Anghua, habang hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Sa kabilang banda naman, nanatiling nakatitig lamang si Sorayang ng diretsyo, habang ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago ngunit puno ng matinding paghahanda sa anumang mangyayari. Nanlilisik ang mga mata ni Gop Xiansak sa kanyang nakita, habang sa kanyang isipan, sinabi niya na ang pagpatay sa kapwa mandirigma ay lumampas na sa lahat ng kanyang inaasahan, at ngayon ay wala ng pag-asa pa para sa mapayapang pag-uusap at pagkakasundo. Kasabay nito ay mabilis na hinanda ni Dumpil kanyang sandata, habang ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sumanga siya, habang inutusan niya si Anghua na agad na sumakay sa naghihintay na karwahe upang mailayo na sa panganib, kasama na rin si Sandrine. Nagmamadali naman nagbigay ng utos si Wu Yang na habulin at hulihin ang mga tumatakas. Itinaas ni Sorayang ang kanyang espada, habang nababalotan ng demonic chi, habang ipinahayag niya na hindi siya makapaniwala at mariing tinanong kung talagang nais nilang habulin. Sa isang iglap, ibinagsak ni Sorayang ang kanyang espada ng buong lakas kay Gop Xiansak. Ngunit mabilis naman itinaas ni Gop Xiansak ang kanyang mahabang sandata upang harangin ang hampas, habang sumigaw si Sorayang ng mariin at walang pag-aalinlangan na hindi niya sila hahayaang magtagumpay. Ang pagtatagpo ng dalawang napakalakas na puwersa ay lumikha ng nakabibinging pagsabog na yumanig sa buong lupain, habang ang matinding liwanag ay bumulwak mula sa gitna ng banggaan, habang ang makapal na usok at malalaking tipak ng bato ay lumipad sa lahat ng direksyon. Sa ibang tagpo, makikita ang isa sa mga mandirigma ng Huangbo clan na napaluhod sa lupa, habang ang kamay ng Secret Demonic ay mahigpit na nakahawak sa kanyang leeg kung saan tumutulo ang dugo, habang ang kanyang mukha ay namumutla. Siya ay nagsusumikap na huminga at pigilan ang pagdurugo. Sa kabila ng pagkatalo at sakit na nararamdaman, hindi may kailan ng Secret Demonic Queen ang galing ng kanyang kalaban. Sinabi niya na buong pagkamangha niyang inamin na kahanga-hanga at hindi inaasahan ang lakas at husay ng kanyang kalaban. Sa harap ng nasirang tarangkahan ng Huangbo clan, ang lupa ay nababalot ng dugo at mga bangkay ng mga mandirigma. Ipinahayag ng Secret Demon Queen ang kanyang pagkamangha. Ito pala ang tunay na lakas ng isang tanyag at respetadong angkan, at naiintindihan na niya kung paano nakapaghari at nakapagpanatili ng kapangyarihan ng Huangbo clan sa loob ng daan-daang taon. Idinagdag pa niya na hindi niya inaasahang makakatagpo pa siya ng ganito kalakas at bihasang mandirigma mula sa kanilang grupo. Bahagyang siyang ngumiti, ngunit puno ito ng panghihinayang, habang nakatingin sa matanda. Sinabi niyang tunay na nakakalungkot ang nangyari, dahil halos narating na rin ng matanda ang evolutionary realm. Kung nakarating sana ito sa ganitong antas, tiyak na magiging mas kapana-panabik at mas matindi pa ang kanilang labanan. Kasabay nito ay inatake ng Secret Demonic Queen ang matanda, na tumagos sa kanyang dibdib. Habang ang mukha ng matanda ay puno ng paghihirap, hindi niya mapigilan ang pag-ubo ng dugo dulot ng matinding sugat. Sa kabila ng pagkilala sa kanyang lakas, idinagdag pa ng Secret Demon Queen na kahit narating pa sana niya ang evolutionary realm, hindi pa rin ito tatagal ng higit sa 10 palitan ng laban sa kanya. Mariin siyang inutusan ng Secret Demonic Queen na huwag bumalaw at maghintay lamang, habang sinusuri nito ang kanyang katawan. Dahan-daang ibinaba ng Secret Demonic Queen ang kanyang tingin sa bahagi ng katawan ng matanda, habang ang dugo ay patuloy na dumadaloy pababa sa sementadong lupa at nag-iiwan ng madilim na mantsa. Sa wakas, nakita niya ang kanyang hinahanap, at bahagya siyang nagsalita na tila nakaramdam ng ginhawa. Ang madilim na kalangitan ay biglang napalitan ng maputlang asul na liwanag, may mga matinding kislap na bumubulusok mula sa malayo, habang ang 3 pang mas maliliit na ilaw ay dahan-daang gumagalaw patungo sa iisang direksyon.
Habang ang Secret Demon Queen ay bahagyang napangiti, habang ang liwanag ay tumatama ng buo sa kanyang mukha. Sa gitna ng malamig at maputlang liwanag, hawak na ng Secret Demonic Queen ang puso ng matanda, habang tumitibok pa ito. Habang hawak ng mahigpit ang puso ng matanda sa kanyang mga palad na nabasa na ng dugo, ang kanyang mukha ay may ngiting puno ng pangungutya. Sa gitna ng katahimikan, binanggit niya na kahanga-hanga at mainit daw ang pusong kanyang hawak, dahil kanya itong kinuha matapos niyang patayin ang may-ari nito. Kasabay nito ay may isang malaking gulong ng karwahe ang mabilis na umikot at dumaan sa matigas na lupa, habang nagdulot ng malakas na ugong at pagkalat ng mga bato at alikabok sa paligid. Biglang huminto ang Secret Demonic Queen sa kanyang ginagawa at lumingon sa direksyon ng ingay, hindi niya agad naintindihan kung ano ang nangyayari at kung sino ang darating, kaya't nanatili siyang tahimik at nakamasid ng mabuti. Sa gitna ng malakas na ihip ng hangin at pagbagsak ng nagniningning na mga butil, ang malaki na karwahe ay humahagibis ng napakabilis sa bitik-bitik na daan, habang ang mga kabayong humihila rito ay tumatakbo ng buong lakas, habang ang usok ay tumataas mula sa kanilang mga paa, sa itaas ng karwahe at sa paligid nito ay makikita ang mga anino ng maraming mandirigma, habang ang malalakas na tunog ng paggalaw ay umalangaw sa buong paligid. Sa tuktok ng bubong ng karwahe ay nakatayo si Sorayang, na nakahawak ng mahigpit sa kanyang espada, habang ang hangin ay humahampas sa kanyang. Ang mga mata ng Secret Demonic Queen ay matalas na nakatuon sa direksyon ng paparating na ingay, habang napansin niya na may hindi pangkaraniwang pagbabago sa paligid, sa kanyang isip, alam niyang may malaki at hindi inaasahang bagay na paparating sa kanya. Habang nakatingin ng diretso si Sorayang sa kanyang patutunguhan, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding pulang kulay, handa na siyang harapin ang sinumang nasa harap niya at itama ang lahat ng maling nagawa.